Hi, kamusta? Ako na naman ito, si Yummy. Pag-usapan naman natin ang upcoming Season 5 ng Danmachi. Ang Danmachi Season 5 ay patungkol sa Freya pamilya at Hestia pamilya. Sa Volume 15 ng Danmachi, ito ang mga mangyayari sa upcoming Season 5 animated series. Maraming short story ang nakapaloob sa simula ng Season 5. Pero ang dalawang pinaka-main factor ay ang patungkol sa feelings ni Ryu at ni Ice kay Belle. Sa dulo nga ng Season 4 pagkatapos makaligtas sa Juggernaut at matapos ang expedition nila Belle, nagkaroon sila ng party sa restaurant. Habang naghihintay ng order, lumapit si Sir kay Belle at kinongratulate niya ito. Sobrang nag-alala daw siya nang malaman niya na nasa kapahamakan si Belle. Sa simula pa lang ng Season 1 animated series, alam naman natin na itong si Sir ay may gusto kay Belle. Lumapit at pabulong si Sir kay Belle na tinanong kung may nangyari ba sa dungeon. Kakaiba daw kasi ang ikilos ni Ryu. Napaisip si Belle kung may nagawa ba siya kay Ryu. Habang nakatingin si Sir sa kanya, napagtanto ni Sir kung ano ang dahilan ng kakaibang ikilos ni Ryu. Nalaman nga niya na may feelings si Ryu para kay Belle. Fast forward tayo ng konti. Habang naglalakad, tinanong ni Sir si Ryu kung nahulog nga ba ang loob nito kay Belle. Na-shock si Ryu, at hindi agad nakasagot, at tininanong niya si Sir kung bakit niya naitanong iyon sa kanya. Alam naman niya na may gusto si Sir kay Belle. At hindi daw siya makikialam at suportado daw siya kay Sir. At sinabi nga ni Sir na oo, gusto ko nga si Belle, at plano niya imbitahan makipag-date si Belle sa darating na festival. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Ryu. Sagot ni Sir, ayaw daw niya magkaroon sila ng pagtatalo sa hinaharap tungkol dito dahil alam niya na may gusto din si Ryu kay Belle. Isang umaga dumating na nga ang sulat para kay Belle na naglalaman ng imbitasyon ng date nila ni Sir. Nagulat at nagtaka lang ang Hestia pamilya dahil member ng Freya pamilya ang naghatid ng sulat. Habang mag-isang naglalakad at iniisip kung tatanggapin niya ang imbitasyon, bigla siyang dinukot ni Hedin. Si Hedin ay member ng Freya pamilya at isang level 6. Siya ang isa sa most talented magic swordsman sa buong city. Special attribute niya ay ang lighting magic. Sinabi nito kay Belle na dapat niyang tanggapin ang imbitasyon ng date nila ni Sir, dahil kung hindi ay wipe out daw niya ang Hestia pamilya. So no choice si Belle. Dumating ang araw ng date nila. Habang magkasama, may suspetya si Sir na nakialam ang Freya pamilya, at suspect niya ay si Hedin. Maayos ang date nila, at biglang nasalubong nila si Ice. Sinabi agad ni Sir na nagde-date sila, habang si Ice ay halatang nagseselos. Umalis na nga sila Belle at naiwan nakatulala si Ice. Nakita ni Hestia si Ice at nalaman na maayos ang nagiging date nila. At sinabi ni Hestia na dapat nila silang sundan. So ayun nga, pasunod-sunod na parang stalker ang dalawang nagseselos. Nakarating sila sa libingan ng mga bayani. At dito sinabi ni Sir na pati ang God ay naghahanap din ng hero. At ganun din daw siya. Naghahanap din siya ng kanyang magiging hero. Sabi ni Belle hindi daw niya maintindihan ang mga sinasabi ni Sir. At dito nga nagtapat na si Sir at sinabing gusto niya si Belle at gusto niya ito makasama. Nang sinabi ni Belle na, sorry, napaisip siya na ganito pala ang pakiramdam at sobrang hirap reject ang nararamdaman ng iba. Afterwards, umalis na si Sir at naiwan si Belle pagkatapos ng rejection sa kanya. Habang naglalakad, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. At dumating si Otter ang nag-iisang level 7 ng Freya pamilya at lumapit kay Sir. At inutusan ni Sir si Otter na maghanda at dukutin daw si Belle. Pagkatapos, inalis ni Sir ang tali ng kanyang buhok, at nag-transform. Si Sir pala ay walang iba kundi si Freya sa simula pa lang. Sa sumunod na araw, kumilos na nga si Freya. Nagpunta si Freya kay Hestia, at si Otter ay nakabantay kay Belle at Ryu. Sinabi ni Freya na ibigay si Belle sa kanya, at tumanggi naman si Hestia. At nagbigay nga ng signal si Freya at inatake ang Hestia pamilya. Dito ay nakita ang layo ng agwat ng lakas nila kay Otter. Sa isang atake lang ay nawalan ng malay si Belle at Ryu.
Kinuha na nga nila si Belle. Si Ryu naman ay inisikaso ni Aspey na nag-o-observe kay Belle kung sakali may mangyaring masama. Sinabi ni Freya na gawin ni Hestia ang conversion para maging part na si Belle ng Freya pamilya. Dahil si Hestia lang ang makakagawa nito. Nagdadalawang isip si Hestia dahil baka kung anong mangyari sa ibang member nila. At dito nga dumating si Hermes para makipag-negotiate. Sinabi niya na may rule ang mga gods na at least 1 taon ang makalipas bago magsagawa ng conversion. At si Belle ay member ng Hestia pamilya sa loob pa lamang ng 6 na buwan. Ayon kay Hermes kailangan maghintay pa si Freya ng 6 na buwan bago maisagawa ni Hestia ang conversion. At sinabi din ni Hermes na nirerespeto niya ang posisyon ni Freya sa sitwasyon. Kaya sinabi niya na okay lang na kunin niya si Belle. Iniisip ni Hermes na ang kailangan niyang gawin ay mag-buy time para makarating sa ibang pamilya ang impormasyon sa mga nangyayari. At baka sakaling gumawa ng hakbang ang mga ito, maaring ang Loki pamilya. At dito nga inaccept ni Freya ang mga terms ni Hermes at umalis na dala si Belle. Pero nagbigay siya ng warning kay Hestia. Na wag siyang gagawa ng hindi magandang hakbang. Na-realize ni Hermes ang gagawin ni Freya. At inutusan nga niya si Aspey na umalis ng city kasama si Ryu. Ito nga si Aspey ay nakakalipad at nagiging invisible din kaya madali silang nakaalis ng city. At dito si Freya, sa gitna ng city ginamit niya ang kanyang power para e-charm ang lahat ng tao sa city. Napaniwala lahat ng tao sa city na si Belle ay original member ng Freya pamilya. Si Hestia lang ang hindi tinabla ng charm ni Freya dahil sa pagiging virgin goddess. Pero nakabantay sa kanya ang Freya pamilya at hindi siya makagawa ng hakbang laban dito. Nang magising si Belle nagpunta sa restaurant ni Mamma Mia. Si Mamma Mia ay hindi naapektuhan ng charm ni Freya at binigyan si Belle ng hint na siya ay talagang member ng Hestia pamilya. Si Mamma Mia ay hindi sang-ayon sa mga ginagawa ni Freya at bilang dating captain ng Freya pamilya, confident siya sa mga aksyon na ginagawa niya. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa Freya residence. Dito sa part na ito ang pinaka-critical point ng storya. Ang pagsabog ay gawa ni Ryu, Aspey, Hermes at Hestia. Walang kahirap-hirap at nahuli agad ni Freya si Ryu. At nagpakilala ito na siya nga si Sir. Hindi ginamit ni Freya ang charm niya kay Ryu kahit na nahuli na niya ito bilang respeto sa pagkakaibigan nila. Nagbalik ang lahat sa normal matapos gamitin ni Hestia ang power niya. Pagkatapos matauhan ni Ice, nagmadali siya papunta sa Freya residence at nakita niya si Ryu at tinulungan niya ito. Nagtanong si Ice kung alam niya ba kung nasaan si Belle. Napaisip si Ryu kung bakit siya tinatanong ni Ice tungkol kay Belle, at naisip din niya na, ito pala, itong tao na to ang talagang gusto ni Belle. Tinanong ni Ice kung may problema ba sa pagtatanong niya tungkol kay Belle, at sinabi ni Ryu na, oo may problema, at tila ba nagtatalo sila para kay Belle. Sumunod na eksena nag-suggest si Freya ng isang wargame, Freya Pamilya vs Hestia Pamilya. At ito nga ang pangalawang wargame sa series. Ang una ay sa Volume 6 wargame sa Apollo Pamilya. Kapag daw nanalo si Hestia, makukuha niya ang kahit anong gusto niya. Kapag si Freya ang nanalo kukunin niya si Belle. Sa dulo nga ng Volume 17 tinanggap ni Hestia ang hamon sa wargame. At ang mga few spoiler at sumunod na nangyari sa Volume 18 ay ang mga sumusunod. Si Ice ay may balak na sumali sa wargame bilang Hestia Pamilya, pero pinigilan siya ng guild, at sinabihan din siya ni Otter na wag makisali sa laban. Dahil sa utang na loob niya kay Otter, napilitan siya na manatili at wag makialam. At pangalawa ay nakita ni Ryu ang kanyang goddess sa labas ng city at na-update ang kanyang status from level 4 to level 6. Si Belle ay nag-level up din from level 4 to level 5 sa tulong ng training kay Hadin. Pangatlo ay ang rule ng wargame, lahat ng goddess ay bibigyan ng flower at kailangan makuha ang flower ng kabilang grupo para manalo. Kaya kailangan nilang makuha ang flower ni Freya para manalo. Pang-apat ay si Miss Ryu.
Matapos niyang matalo ng madaming beses sa mga nakaraang 2 volumes, nagawang talunin ni Ryu ang isa sa pinakamalakas na level 6 ng Freya pamilya. At dito nga si Belle, Miss Ryu, at si Mama Mia na level 6 owner ng restaurant, at si Hadin na kumalaban sa Freya pamilya ay naniniwala na mas maganda para kay Freya na maging normal girl na lamang. Sa final battle, si Belle level 5, Ryu level 6, Mama Mia level 6, at Hadin level 6 ay magkakasamang nilabanan si Otter ang kasalukuyang pinakamalakas na level 7. Bahagya lang silang makatapat sa lakas ni Otter, hindi magamit ni Otter ang todo niyang lakas dahil may rules na bawal pumatay ng kalaban sa nagaganap na wargame. At sa loob ng 5 minutes bago sila maubusan ng lakas laban kay Otter, nakita ni Belle si Freya. At dito nga agad niyang pinuntahan si Freya at kinuha ang flower nito. Pagkatapos nilang manalo, ang Freya pamilya ay na-disband na. At si Freya ay nanatiling si Sir na lamang. Mabalik tayo. Habang nakikipaglaban sila kay Otar, nag-confess si Miss Ryu ng pag-ibig kay Belle, pero nang ma-realize niya ang sinasabi niya ay labis siyang nahiya. At umalis na nga siya bago pa niya marinig ang sasabihin ni Belle. At doon nga ay wala na sa posisyon si Belle para sagutin at isipin pa ang mga bagay na iyon pag nagkita sila ulit. Sa ganda ng storya at sa lakas na pinamalas ni Otar, mapapaisip ka na lang kung gaano kalakas ang mga miyembro ng Zeus at Hera pamilya na tinaguri ang strongest pamilya in history. At sa susunod na topic natin ay gagawan ko din ng video ang Zeus at Hera pamilya, kung ano ang mga nangyari at bakit wala na sila sa kasalukuyang kwento. Kaya kung di ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe at follow ka na para updated ka sa susunod na video.